Are we in the end time described in the Bible? What do we need to know about the end time? And how to face the end time with confidence? Mayong nga gabi, mga kauturan ng mga kaabyanan, padayon nga naga-suportar sang aton nga Countdown Bible Prophecy Seminar Online. Yari na kita sa ikatatlo nga topic sa sining nga gabi. Kag ang aton nga topic is about the millennium. Sa pagsugod sang aton nga topiko, akon kamo pangabayon sa aton nga pangamuyo. Iduko lang naton aton mga ulo kag piyong naton mga mata. Amay nga langit nun, salamat sa sining nga tion nga ikaw padayon nga amuma sa amon, nagatipan sa amon. Kagyari kami Ginoo sa sining nga gabi, padayon nga magatuon sa imong mga pulong. Kabay pa nga ang ining nga topic may dako nga kontribusyon sa amon nga kabuhi, labi na sa pag-aman sa amon tagsang mga kabuhi sa imong ikaduha nga pagbalik. Salamat o Dios sa imong pagsabat sa amon mga pangamuyo. Patawara kami sang amon mga sala sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen. Sa sining nga gabi mga kauturan, aton tun-an ang ining topiko about the millennium. Okay? Ikatatlo nga topic naton sa sining nga gabi out of 8 topics. Okay, so medyo may madamo pa kita nga mga topic nga aton i-discuss kada gabi mga kauturan, mga kaabyanan sa sining nga programa. Ang key text makita sa Revelation 20 verse 6. Akon nga basahon, bulahan ining mga katawhan sang Dios nga malakip sa unang nga pagkabanhaw. Ang ikaduha nga kamatayon indi makaano sa ila. Mangin mga pari sila sang Dios kag ni Kristo, kag magahari sila kaupo ni Kristo sa sulod sang 1,000 katuig. Adun may mga theories about this millennium or 1,000 years mga kauturan mga kaabyanan. Ang Bugna 20. Okay, one of the most exciting chapters in the Bible. Nagsugid sa aton about a time period of 1,000 years at the end of the world. Verses 2 to 7. Amo ina ang ginhambal sa Revelation o nasulat sa Revelation 20 verses 2 to 7. Kag suna sa ginhambal ko bag-ulang mga kauturan, may mga theories about this millennium. May mga tao nga nagasiling nga ang millennium or 1,000 years isa ka time or 1,000 years of peace on earth. Okay? So may mga nagapati sina. Ang iban man nagapati nga the righteous will be secretly raptured or transported to heaven, and that the wicked will then have 7 years to repent. O kag pagkatapos sina mga kauturan, si Kristo kag ang mga righteous will return to earth to reign for 1,000 years. Okay, dira naka-base ang teaching about secret rapture, mga kauturan. Kag ang iba nagapati nga ining 1,000 year period is prophetic time and actually stands for 360,000 years. Isa man ka theory mga kauturan about the millennium. Kag ang pipila naga-suggest that 1,000 year period is not an exact period of time but symbolizes a long period at the end of the world. So, madamo nga mga teorya. Pero mga kauturan, mga kaabyanan, hindi kita pabayaan sang Dios. Ginpadala niya ang Biblia para sa aton, para sabton ining isa sa pinaka-importante nga topics sa Bible, mga kauturan. Kag as always, the Bible has the answer. Okay?
and it is one that would surprise many people. Mga kauturan, mga kabyanan. So, kadto kita sa word nga millennium. Okay, ining millennium, hindi ini siya suno pa sa aton nga pagtuon. Ang millennium is a composite word. Kay Butsilingon, halin siya sa duha ka tinaga sang Latin. Ang mili meaning 1,000, kag ang anyos meaning year. So Butsilingon, millennium or millianyos meaning 1,000 years. Amo na ang Butsilingon sang millennium. Wala ka sang mabasa nga millennium sa English Bible, pero yara dira mabasa mo ang 1,000 years. Kay 1,000 ka tuig, mga kauturan kag mga kabyanan. Kag ang key text, okay, ginbasa ko sa Hilonggo kagina, kag ang NIV nag-translate sini nga Revelation 20 verse 6, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Okay? So, kung mayara unang resurrection, mayara man another resurrection. Kag amo ini ang ginsugid nga makita naton diri sa John 5 verses 28 to 29. Jesus tells of two resurrections. Kaya ang una nga ginhambal dira sa John, mga kauturan kung mga kabyanan, is the resurrection of life. This is the first resurrection described in Revelation 24 and 5. It happens at the beginning of the 1,000 years. Okay? Ano kuno? Saan kuno matabo ining resurrection of life? Matabo siya, mga kauturan, sa pagsugod sang 1,000 ka tuig. Okay, suno pa sa John 5, 28 at 29, kag ginsuportahan ini sang Revelation 24 and 5. Kag ang ikaduha nga resurrection, mga kauturan, nga gi-mention dira is the resurrection of damnation. Okay, this happens after the 1,000 years are finished. Revelation 20 verse 5. So, duha ka mga resurrections, mga kauturan, bantayan naton ha. Kay dumdumo naton resurrection of life at the start of the millennium, kag ang resurrection of damnation at the end of the millennium. Okay? So, Revelation 20, okay, 4 to 6. Akong basahon diri sa Ilonggo nga pagkahubad, dayon may nakita ako nga mga trono. Ang mga nagapungko sa mga trono ginhatagan sing otoridad sa paghukom. Kag nakita ko man ang mga kalag sang mga tawo nga ginpang-utdan sang ulo tungod sang ila pagsugid sang ginpanudlo ni Hesus kag sang pulong sang Dios. Ini sila wala nagsimba sa sapat ukon sa iya ribulto. Wala man sila nagpamarka sang sapat sa ila agtang ukon sa ila mga kamot. Ginpangbanhaw sila kag ginpadumala kaupod ni Kristo sa sulod sang 1,000 ka tuig. Amo ini ang unang nga pagkabanhaw. Ang iban nga nagkalamatay wala pagbanhawa samtang wala pa matapos ang 1,000 ka tuig. Bulahan ining mga katawhan sang Dios nga malakip sa una nga pagkabanhaw. Ang ikaduha nga kamatayon indi makaano sa ila. Mangin mga pari sila sang Dios kag ni Kristo, kag magahari sila kaupo ni Kristo sa sulod sang 1,000 ka tuig. Okay? So, ang resurrection of the righteous, mga kauturan, will happen at the second coming of Jesus, and the dead in Christ will also rise. Okay? Mabanhaw sila, suno sa 1 Thessalonians 4:16 and 17, mga kauturan, and suno pa diri, and which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Okay? So, submiton, upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw, kag mangin kaupod kita sa Ginoo hasta san-o. Okay? Ano ining ginhambal diri sa Biblia, mga kauturan, nga bottomless pit? Okay? Bottomless pit. The wicked people
who are alive, mga maabtan ni Kristo nga buhi mga kauturan, makaagom sila sang ginatawag nga dismayed destiny. Okay? When Jesus comes, they will have a dismayed destiny. Why? Ang Biblia nagasiling na sila makaagom sang kamatayon. Okay? They perish at the presence of Jesus as if they were wax before a fire. Okay, Salmo 62, versikulo 2, nagasiling, tabuga sila pareho nga aso nga ginapalid sang hangin, laglaga sila nga mga malaot sa imo presensya, pareho sa kandila nga nagakatunaw sa kalayo. Amo ina ang matabo mga kauturan sa mga malauton. Once nga si Kristo magbalik na diri sa ikaduhang higayon. Okay? Kag ang mga pinatay ni Kristo sa iya nga pagbalik shall lie from one end of the earth to the other end of the earth. Okay? Halin sa isa ka tumoy sang duta, pagkadto sa ikaduha nga tumoy sang duta, wala na isang maglubong sa ila mga kauturan, kay ang mga matarong wala man kaupo nila ato man sa langit. Okay? Jeremiah 25:33. Amo ini ang sitwasyon mga kauturan. Pagbalik ni Kristo, sa sinaang adlaw madamo ang pamatyon sang Ginoo. Sa bagay nga ang mga bangkay magalalapta sa punta kag punta sang kalibutan. Wala gid sing may magpangasubo o kon magtipon o kon maglubong sa ila. Pabayan lang sila pareho sang mga ipot sa palahalban. Okay? Amo na ang description mga kauturan. Kag ang bugna 20 mga bersikulo 1 kag 3 mga kauturan nagsugid sa aton kung ano ang matabo. Okay? Ano ang matabo sa siningation. Okay? Within 1,000 years. Una diri mga kauturan kung aton nga basahon ang bugna 20 unong pagkato sa 3. Pagkatapos adto may nakita ako liwat nga anghel nga nagpanaog halin sa langit. May ginauyatan siya nga yabi para sa madalumgid nga buho. Kag may dako man siya nga kadina. Gindakop niya ang dragon nga wala sing iban kundi ang manog sang una, nga amo ang yawa o kung si Satanas. Kag gingapos niya siya sa sulod sang 1,000 ka tuig. Ginuhulog siya sang anghel sa madalumgid nga buho kag ginkandaduhan dayon kag ginmarkahan pa niya ang tabon agud wala sing may makabukas sini. Ginprison siya agud indi na siya mapatalang ang mga tao sa nagkalain-lain nga mga nasyon sa sulod sang 1,000 ka tuig. Pagkatapos ang 1,000 ka tuig nagsiling ang Bible, kinahanglan nga buy-an siya sa malipot nga tion. Okay, sini nga teksto mga kauturan aton nga mabasa nga sa sulod sa 1,000 ka tuig si Satanas gapuson. Kaya muna ang ara sa mga bersikulo 1 kag 2. Kag siya ihaboy didto sa ginatawag nga bottomless pit. Okay? Kag hindi na niya ma-deceive ang mga pungsod sa sulod sang 1,000 ka tuig mga kauturan kag mga kabiyanan. Kag ang Jeremias 4 mga bersikulo 23 nga to sa 26 naghatag pagid sing mas detalyado nga information mga kauturan. Ang ini nga kalibutan mangin pareho sa sang una. Okay? Nga suno pa ang duta sang una without form and void. Okay? Ang kalibutan sa sulod sa 1,000 ka tuig amo ang sitwasyon sa unang panahon, pareho ang sitwasyon. Kag si Satanas will be imprisoned on the earth with no man to deceive. Sino pang iyang i-deceive mga kauturan mga kabiyanan? Sino pa iyang patalangon? Ang mga matarong ato sa langit, ang mga dautan patay sulod sa 1,000 ka tuig. So ining bilog nga kalibutan mga kauturan, suno pa sa Biblia, will be a wilderness and the cities will be broken down at the presence of the Lord. Amo na ang nasulat sa Jeremiah 23 ngadto sa 26. So review na ano ini ginatawag nga review of records mga kauturan kag mga kabiyanan. Sinong magahimo sini?
ining review of records. Sulod sa 1,000 ka tuig, ang mga matarong will participate in a judgment. Okay? Bugna 20 bersikulo 4. Dayon may nakita ako nga mga trono. Ang mga nagapungko sa mga trono ginhatagan siyang autoridad sa paghukom. Kag nakita ko man ang mga kalag sa mga tao nga ginpang-utdan sang ulo tungod sang ila pagsugid sang pagginpanudlo ni Hesus kag wala kag sang pulong sang Dios. Ini sila wala magsimba sa sapat o kon sa erebulto. Wala man sila nagpamarka sang marka sang sapat sa ila agtang o kon sa ila mga kamot. Ginpangbanhaw sila kag ginpadumala kaupod ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Okay, meaning the righteous during 1,000 years will participate in the judgment. Kag ang Biblia nagsugid mga kauturan nga ang mga balaan will judge the world, even the angels, ilang nga hukman. Ano ang nasulat sa unang Korinto 6, 2 pagkato sa 3? Nagasiling, hindi bala nga sa ulihi nga mga inadlaw, kita nga mga katawan sang Dios amo ang magahukom sa mga tao sang kalibutan? Gani kung kamo ang magahukom sa mga tao sang kalibutan, nga hindi kamo makasarang maghusay sang sina nga mga kaso nga tama kagamay. Hindi bala nga bisan ngani ang mga anghel aton pagahukman. Ti kundi masarangan man ninyo nga husayon ang mga kaso sa sining pagkabuhi. Subot silingon, ang ina nga sa sina nga tayo mga kauturan kang mga kabiyanan, ang mga righteous will participate in a judgment. Okay? So meaning mabalaan nila sang mga righteous nga may mga tao sila na nakilala nga wala nakagadto sa langit. It's because mga kauturan makita nila ang record dito sa langit. They will participate in a judgment. Hindi gali basta-basta lang nga bakasyon lang dito aton nga katuan mga kauturan kang mga kabiyanan. Ang mga tao nga maluwas sulod sa 1,000 ka tuig will participate in a judgment. Revelation 20 verse 4. Ang mga ang tagsa-tagsa kakaso mga kauturan nga wala nga sa mga tao nga wala nakakadto sa langit eksaminon sa sininga time. Bisan si Satanas kag ang iyang mga anghel pagahukman. Okay? Kag ang tanan nga detalye mga kauturan sa tagsa-tagsa kinahanglan nga reviewon. Kag ang tanan masatisfy nga ang Dios gali fair kag just sang iyang nga judgment, sang iyang nga desisyon. The whole universe will agree that the people who were not saved were not safe to save. Okay? In other words, they were not willing to obey God in every part of their lives. Kung sila tugutan nga makakadto sa langit mga kauturan, ini mga taong malinapason, they will not be enjoying there. Hindi sila malipay dito. Kag padayon gihapon nga dalo nila ang spirit of rebellion. Kag ila gihapon nga gubon ang langit mga kauturan. So mas safe pa para sa Ginoo nga hindi na lang sila dalon dito. Amo na ang reviewhon sulod sa 1,000 ka tuig mga kauturan kang mga kabiyanan. Okay? So, natun-an na naton ang mga magkalatabo sa pagsugod sa 1,000 ka tuig. Kag within 1,000 ka tuig. Ano naman ang matabo mga kauturan at the end of that 1,000 years? Okay? Ano ang matabo? Suno sa Bible aton nga tunan ng Biblia, padayon tunan ng Biblia at the end of the 1,000 years. Si Kristo magabalik diri sa kalibutan, upod niya ang tanan nga mga linuwas. Amo ni ang kalainan mga kauturan na, amo ni ang difference between second coming kag third coming. Ang second coming ang upod niya mga anghel. Ang third coming ang upod niya mga naluwas, mga ginluwas. Okay? So this is his third coming. He stands on the Mount of Olive sa iyang pagbalik mga kauturan suno sa Sikaraya 14:4-5. Kag sa sina nga tayo mga kauturan, ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, magapanaog halin sa langit. Okay? Versikulo 2, sa bugna 21, nagasiling din mga kauturan, kag nakita ako ang balaan nga syudad, ang bag-ong nga Jerusalem, nga ginapaidalom sang Dios halin sa langit, ang ining nga syudad preparado na gid pariho sa kalaslon nga babayi nga nakatrahi na sa pagsugata sa iya pamanhunon.
Okay? The holy city itself comes down out of heaven at the end of the millennium. Kag, anong matabo mga kauturan sa mga wicked? Ito ba lang mga wicked nga wala na banhaw ang nagpabilin nga patay sa sang pagbalik ni Kristo? Okay? Katong mga wicked nga nagkalamatay man sa pagbalik ni Kristo. Anong matabo sa ila? After 1,000 years. The wicked dead, at the same time, nga ang New Jerusalem magapanaw galin sa langit, mga kauturan ka mga kabyanan, the wicked dead whose bones are scattered over the earth live again after 1,000 years. Okay? Suno pa sa verse 5, ang iban nga nagkalamatay, wala pagbanhawa, samtang wala pa matapos ang 1,000 katuig. Hulaton anay ang 1,000 katuig, mga kauturan ka mga kabyanan, para mabanhaw sila liwat. Pero sa malipot lang ation sila mabuhi. Kay may judgment man nga himuon ng Dios sa ila sa siningatay mga kauturan. Okay? Kag sang nakita ni Satanas mga kauturan kang mga kabyanan nga nabanhaw na naman ang mga malauton. Okay? Daw kaangay nga nabuhian si Satanas sang iyang pagkabilanggo sa iyang kadina. Atong kadina mga kauturan nga ginhambal sa Biblia nga igapo sa iya sulod sa 1,000 katuig, hindi ato literal nga kadina, kundi sitwasyon ato mga kauturan nga daw gingapo siya kay wala siya sing matintar bisan isa. Okay? So sang nakita niya ang mga malauton na banhaw liwat mga kauturan kang mga kabyanan, so kaangay nga na nahilway siya sang iyang pagkapriso. Kag nagwa siya mga kauturan kang mga kabyanan, parang i-deceive na naman, lilangon na naman ang mga pungsod, kag tipunon ang mga malauton para sa isa ka inaway. Versikulo 7 kag 8 mga kauturan. Okay? Basahon naton ang Revelation, ang sina nga bersikulo mga kauturan na. Versikulo 7, pagkatapos sang 1,000 katuig, buyan si Satanas halin sa iya prisuhan. Okay? Magagwa siya agud patalangon ang mga nasyon sa bugos nga kalibutan, nga kung tawgon Gog kag Magog. Tipunon sila ni Satanas agud magpakig-away sa mga katawan sang Dios, ang iya matipon nga mga tao mangin pareho sang balas sa baybayon nga indi maisip. Mga kauturan kag mga kabyanan, kadamo gali sang mga tao nga indi maluwas. Ang mga wicked nga nakita sa palananaon ni Juan, okay, nga tipunon sang yaw after 1,000 years, ang ila nga kadamuon kaangay sang balas sa baybayon nga indi maisip. Okay? So, by joining the vast army that surrounds the holy city, the wicked show, suno pa diri mga kauturan, the wicked show that they are still rebelling against God and cannot be part of God's kingdom. So the entire world marches in battle against one city. Ano nga nito kadamo mga kauturan ang mga malauton nga nagpalibot sa Holy City? Kaangay sang balas sa baybayon nga hindi maisip. Amo na kadamo ang magpalibot sa entire city mga kauturan. Kay sila nagapati nga sila magadaog. Amo na ang pagpatalang nga ginahimo sang yawa sa ila mga kauturan. Hambalon sang yawa nga, daogon ta ini nga city, kadamo naton, kadamo sa inyo, madaog naton ini nga city. Pero sang ilang nga ginpalibutan mga kauturan ang Holy City para gubaton, para girahon, para kuhaon, anong natabo mga kauturan? Ang kalayo nagkanaog halin sa langit kag nagsunog sa ilatanan. Versikulo 9 mga kauturan. Okay? Ako paro nila ang bugos nga kalibutan. Libutan nila ang kampo sang mga katawan sang Dios. Nga amo ang syudad nga palangga sang Dios. Pero, ano ang matabo? Sa versikulo 9, pero paulanan sila sang Dios sang kalayo halin sa langit, kag magkalamatay sila tanan. Makita naton ang resulta sang deception sang yawa mga kauturan. Okay? Ang deception sang yawa, ang pagpatalang sang yawa daw tuod.
Pero in reality, dalon kaniya sa kalaglagan. So, bisan pa nga ni si Satanas, gintambog dito sa linaw nga kalayo, kag asopre, versikulo 9, versikulo 10, mo katuran. Kag ang mga anghel nga nag-upod sa iya, itambog man dito. Kag ang tanan nga mga pangalan nga wala nasulat sa libro sang kabuhi, maka-experience man mga kauturan sang lake of fire. Kasi nga nito ang ihaboy dito sa linaw nga kalayo, paulanan sang linaw nga kalayo mga kauturan mga kabiyanan, si Satanas, iya mga anghel, kag ang tanan nga mga pangalan nga wala masulat sa libro sang kabuhi, dalon itambog man dito paulanan sang kalayo. Resulta sang pagpati, sang pagpatalang sang yawa mga kauturan, linaw na kalayo. Okay? So, kung maubos na sunog, mga kauturan ka mga kabiyanan, ang mabili na lang is, mga yabok. Malakias 4, versikulo 3. Amo ni ang ginahambal sang Bible nga second death. Okay? Ang first death, mga kauturan, amo na ang ang kamatayon nga aton tanan maaguman. Pero, ang second death, posible, hindi naton maaguman, hindi naton maangkon, hindi naton ma-experience yan, once nga batuno naton si Kristo. Kag ining second death, amo ining ginatawag nga eternal death. Kay nga wala na sang resurrection matabo, mga kauturan ka mga kabiyanan. Okay? No more resurrection after the second death. Now, after the battle, mga kauturan, after sang ato nga plano sang kaaway ni Satanas, kaya ano ang sitwasyon? Okay? So, no pa diri mga kauturan, ang Biblia nag-warning sa aton nga ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Romans 6:23. Amo ining sing ginatawag nga second death. Okay? Second death, eternal death. Kag ang bisan sino nga mamatay sa second death will be destroyed forever. But that won't be the end of life on earth. At tapos nga sunugon, masunog na sang kalayo ang tanan, kag wala na sing mabilin, suno pa sa Revelation 21 verse 5, God will make all things new. Bag-ohon sang Dios ang tanan. Okay? Revelation 21 verse 5. Kag nagapromise ang Biblia, okay, sa Isaiah 65:17. Suno pa diri sa Bible mga kauturan, kay yari karon, okay? Behold, I create new heavens and new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. Okay? Kag sa sina nga adlaw, mga kauturan, malipayon nga adlaw, suno pa sa versikulo 18, we will be glad and rejoice forever. God Himself will dwell with us, and we shall be His people. Revelation 21, verse 3. Okay? So, the Bible says that God will wipe away all tears. Pahiran sang Dios ang mga luha sang aton nga mga mata. Okay? Iya pagapahiran ang tanan nga luha sang aton mga mata. Kag ang kamatayon wala na. Kag wala naman sang pagsubo, paghibi, kasakit. Okay? Kaya ang nagliligad ng mga butang naglabay na. Okay, Revelation 20 verse 4. Okay? So, that will be a wonderful day. What a wonderful day that will be, mga kauturan. I'm starting to feel the excitement. Mag-abot sina nga tiyon, mga kauturan, ang malpayon na adlaw. Okay? So, gusto bala ka mo, mga kauturan, sina, or gusto man bala ka mo makakadto dito? Okay?
I hope your answer will be yes, mga kauturan kag mga kabiyanan. Kay ako, kung ako inyong nga pamangkuton, gusto ako magkadto didto. Okay? Kung ako ang pamangkuton, gusto ako magkadto didto. And I hope nga kamo man gusto man magkadto didto, mga kauturan. Magkita ay kita didto. Amo na akon nga pangamuyo. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, salamat liwat sang sini nga mensahe nga nagahatag liwat sa amon sing paglaom nga indi pagali ulihi ang tanan para sa amon. Dako pa kayo ang tsansa nga kami maluwas kag magapakig-upod sa imo sa wala sing katapusan. Salamat Ginoo sang promisa pinaagi sa Biblia nga ang kalautan indi magdugay matapos ini kag pagabayluan sang paghigugma sang kalipay nga amon maaguman samtang magakabuhi kami sa wala sing katapusan dira sa imong nga ginharian. Salamat o Dios sa tanan nga ginhimo mo sa amon para kami maluwas. Amon ini ginapasalamatan, ginapangamuyo tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen.